Love Serye TV. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Agad ako napakilos nang dumating ang taong hinihintay ko. Kaninang umaga pa ako naghihintay sa harap ng condo unit niya. Nandito ka na naman. I already told you, we're done. Lumapit ito sa pintuan. Agad naman akong sumunod sa kanya. Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Hinawakan ko siya pero marahas niyang tinanggal yung kamay ko. For what? Para lokohin at paikutin ako. Hindi ko magagawa yan sa'yo. Hindi ko naman talaga siya asawa. Si Lainey naman talaga yung totoong asawa niya. Sunod kong saad. Then what the fuck are you doing there? Huwag mo sabihin na nandoon ka para magpanggap na si Lainey. Iyon naman talaga ang napatigil ako na magsalita siya. Stop it, Alea. Hindi ako naniniwala sa'yo at hindi ako maniniwala. Maniwala ka sa akin. Kung gusto mo kahit kausapin mo pa si Lainey, mapapatunayan niya nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko na napigilan ang sarili kong maluha. Lalo lang akong hindi maniniwala. That bitch is your best friend. Kung gusto mong maniwala ako, let me talk to that Zach Fuentes. Napalunok ako. Paano ko ipapakausap sa kanya si Zach? Please, Ken. Believe me. I'm telling the truth. Humakbang ako palapit na mabuksan na niya yung unit niya. Iharap mo sa akin si Fuentes. Mabilis siyang pumasok at pabalyang isinarado ang pintuan. Ken, please talk to me. Kinatok ko ang pintuan habang patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Alea, napalingon ako sa nagsalita. Lainey, mabilis akong lumapit sa kanya. Kahit papaano ay nabuhayan ako ng pag-asa. Tulungan mo ako, Lainey. Please, tell him. Tell him that I'm telling the truth. I already did. Unfortunately, he didn't believe me. Anong gagawin ko, Lainey? Agad naman niya ako niyakap. Dear, let things cool down. Talk to him when he's ready. Bumitaw ako sa pagkakayakap niya. Umamin na tayo kay Zach. Iyon lang ang tanging paraan para maayos ko to. You will just create another problem if you will do that. Pero Lainey, yun lang ang tanging paraan para magkaayos kami ni Ken. Trust me, we can fix it without telling him the truth. We can fix it? Ano nga bang ginagawa niya? Parang ako lang naman yung kumikilos. Halos 1 linggo na rin akong habol ng habol kay Ken, pero wala namang nangyayari. Tama pa bang pakinggan ko siya? Nangyari naman lahat ng to dahil nagpapanggap akong asawa ni Zach. No, Lainey, sasabihin ko na kay Zach ang totoo. Humakbang ako paalis. Don't do it. Sumunod siya sa akin. Hinarap ko siya. Sorry, Lainey. I already planned my future with Ken. At hindi ko yata kakayanin kung mawala siya sa akin. Listen to me, Alea. Hindi ko siya pinakinggan. Nagpatuloy ako sa paghakbang. Hindi naman siguro masama kung unahing isipin ko yung sarili ko ngayon. Binilisan ko ang paghakbang. Narinig ko pa ang ilang beses niyang pagtawag sa pangalan ko, pero hindi ko na siya nilingon pa. 8:00 na rin ang gabi na makauwi ako. Dumadagong-dong ang kaba sa dibdib ko. Paano ko sisimulang sabihin kay Zach yung totoo? Alam ko na, sisimulan ko iyon sa paghingi ng tawad. Hindi na mahalaga kung magalit siya. Ang mahalaga naman, malaman niya ang totoo. Nakaramdam ako ng pangangatog ng tuhod nang tumapat ang paa ko sa pintuan ng kwarto ni Zach. Itinaas ko ang kamay ko para kumatok. Wala po dyan si Sir, ma'am. Nabitin sa ere ang pagkatok ko. Ibinaba ko ang kamay ko at napatingin sa nagsalita. Naiwan po siya kanina sa office pero baka po uuwi na siya ngayon. May tipid ng ngiti sa labi ni Rachel. Katulad ng dati ay gamit nito ang lipstick niyang matingkad ang pagkapula. Okay, I'll just wait for him. Gusto niyo po bang samahan ako, ma'am, habang hinihintay mo po si Sir? Lumawak ng bahagya ang pagkakangiti niya. This can help ease any problem away. Itinaas nito ang hawak niyang plastic na may lamang beer. Napakunot noon naman ako. Super obvious bang may problema ako? Pasensya ka na po, ma'am, kung medyo feeling close po ako. Ramdam ko po kasing may problema po kayo ni Sir. Nakita ko ang simpatya sa mga mata niya. Ma'am, kung gusto niyo po siyang kausapin, baka po makatulong ang konting alcohol. You know po, pampalakas ng loob. Ngumiti siyang muli. Tama siya.
Kailangan ko ng pampalakas ng loob. Alright, tara. Napagpasyahan namin tumambay sa pool area. Ma'am, relax ka lang po dyan. Ako na magbubukas ng iinumin mo. Napangiti na lang ako ng bahagya. Parang unti-unti na ako nagiging komportable sa kanya. Napakagaan ng personalidad niya. Tipong masarap kaibiganin. Hindi ko lang maintindihan dahil sa tubing mapapatitig ako sa mukha niya ay nakakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Pakiramdam ko hindi kami click bilang magkaibigan. Hindi ko siya gusto sa hindi ko malamang dahilan. Umupo ako sa gilid nito at tinampisaw ang paa. Nakaka-relax ang lamig na nagmumula sa tubig. Heto na po ma'am. Iniabot niya sa akin ang bote ng beer at saka siya tumabi sa akin. Marami pang dala si Rachel habang nakaupo. Daldal siya ng daldal sa gilid ng pool pero parang hindi yun rumirehistro sa utak ko dahil nakafocus iyon sa pagpaplano kung paano ko aaminin kay Zach ang lahat. Can I join you? Anang isang pamilyar na boses. Sure po sir. Mabilis na sumagot si Rachel kahit nararamdaman ko rin ang pagkabigla niya. Bumaling ako sa kanya pero agad din naman ako nag-iba ng tingin nang umupo siya sa tabi ko. Sir, baka gusto niyo po ng beer? Inabutan niya ito. Natapat pa ito sa akin dahil napapagitnaan nila ako. Thanks. Tinanggap naman iyon ni Zach. Pasimple akong tumungga sa hawak ko nang maramdaman kong nakatitig sa akin si Zach. Miss Rachel, can I talk to my wife? Bumilis ang tibok ng puso ko. Heto na naman. Heto na ang chance na hinihintay ko. Sige po sir. Nang lingunin ko si Rachel, nagtagpo ang mga mata namin. Nakita ko ang pangamba sa mga mata niya. Ngunit agad din iyong nawala nang umiti siya ng tipid sa akin. I'm sorry for what happened last time, Alea. I know, I deserve your anger. Galit ka naman sa akin, di ba? Saad ko kasabay ng muli kong pagtungga ng beer. Kailangan ko na talaga ng pampalakas ng loob. Sabihin na lang nating hindi kita matiis. Tumungga siya mula sa hawak niyang beer. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin, kaya hindi na lang ako umimik. Sa halip, dire-diretso kong inubos ang laman ng bote. Pwede ba tayo mag-usap, Zach? Kaya ko na. Kaya ko nang sabihin sa kanya ang lahat. Nakaipo na ako ng sapat na lakas ng loob. We're already talking. Tumungga siya sa hawak niyang beer. More private. Agad naman niyang nagawang napatingin sa akin. Pwede siguro sa library. Bigla ako nakaramdam ng pagkailang sa titig niya. Parang umurong yung confidence ko at nilamon iyon ng kulay berde niyang bilong mata. We can do it in our room, wife. Nilahat niya ang kamay niya sa akin. May kaunti akong pag-aalinlangan, subalit para akong nahipnotismong tinanggap iyon. Nang magdaop ang palad namin, naramdaman ko ang kaiga-igayang init. Hindi ko nasasayangin ang sandali. Ipagtatapat ko na sa kanya ang lahat. Zach, usal ko na mabuksan niya ang pintuan ng kwarto niya. Marahan niya akong hinila papasok. Malamya ang maliwanag na nagmumula sa mga ilaw. Iilan lamang kasi ang bukas sa mga iyon. Hinawakan niya ang isa ko pang kamay, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Nagtama ang paningin namin, at mula sa berde niyang mga mata, ay nakita ko ang pagmamahal. Naluha ako. Sana, ganito rin si Ken. Bumitaw ang isa niyang kamay sa akin. Dumiretso iyon sa pisngi ko at pinunas ang luha ko. I'm sorry, Zach. Sorry. Lalo akong napahikbi. Stop crying, please. Kinuha ko ang kamay niyang nasa pisngi ko at mahigpit kong hinawakan iyon. Zach, let's finish what we have. Pagbigyan mo na sana ako sa divorce. Nakatingin ako sa mga mata niya habang patuloy sa pagbuhos sa mga luha ko. Bumitaw siya sa kamay ko. Tell me, wife, do you find him hotter than me? Hindi ako makaimik. Hindi ko inaasahan na mapupunta sa ganyan ng tanong niya. Tell me, I want to know. Ewan ko ba't parang nalunok ko na yata yung dila ko at hindi ako makasagot. Okay, I'll change the question. Is he hotter in bed? Ano? Grabe tong lalaking to. Walang filter. Please tell me. Nakita ko ang pagsusumamo sa mga mata niya. Ganun ba kahalaga ang sagot sa tanong na yun? I don't know. That's right. How should I know? You don't know? Bahagya siyang natawa na mapakla. Bakit naman nakalimutan mo na? If that's so, I'll let you realize. Upon saying that, his lips landed on mine. He kissed me gently. Pinilit ko siyang itulak pero kinuha niya yung kamay ko at pinesto iyon sa leeg niya.
Lumalim ang halik niya. Tumigil lang siya nang kapusin kami ng hininga. I felt the tingling sensation when his lips went down to my neck. Napaungol ako. I can explain the feeling. Basta ang alam ko, nagugustuhan ko ang ginagawa niya. I was drawn by the sensation he's giving me. Suddenly, I realized that he is carrying me. He encircled my legs to his waist. He touched my butt to support me. Automatikong napayakap ako sa kanya while he's still kissing my neck. Napapikit na lang ako. There's something in my stomach. Para ako nakikiliti. This feeling is new but I want it. Oh no, I'm loving it. He leaned me on the wall. Nanlaki ang mata ko nang punitin niya yung suot kong blouse. Bago pa ako makaalma, nakaramdam ako ng kaiga-igayang init na nagmumula sa kanya. I felt his fingers unhook my bra. Nung mahulog iyon, tinangka kong takpan ng palad ko ang dibdib ko. Kaso nahuli na ako dahil sinakop na iyon ang labi niya. Napaligid na lang ako. Relax, wife. We're just starting. I don't know but I found his voice sexy and seductive. Ganito kapag kinakain ka na ng libog. Tuluyan ako nawala sa sarili ko na nararamdaman ko ang palad niyang humahaplos sa likuran ko. Sinasabi ng utak kong mali ito pero kontra naman ang katawan ko. Gusto ko to. Gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Bibigay na ako at wala akong planong bitinin ang sarili ko sa nakakalunod na sensasyon. Hindi ko tuloy alam kung dala ng tawag ng laman o ng alkohol. Mainit. Totoo naman kasing mainit kahit nakabukas naman yung aircon. Mahina siyang natawa. Maya-maya pa, he laid me at the center of the king-size bed while giving a butterfly kisses. His kisses went down. I almost catch my breath when his tongue placed on my cleavage. I told him to hold tight on the bed. When his kiss went down to my abdomen, I was hooked with the sensual feeling. I just let him remove my short including my undies. I watched him remove all his clothes, leaving nothing. Napalunok ako nang makita ang kanyang mapipintog na abs. Para nadagdagan tuloy ang kagustuhang gawin namin iyon. The room is bit dim but I could see his proud manhood. It's so hard and long. Zach. I absent-mindedly uttered his name when he spread my legs and played his hard shaft on my entrance, as if he was tempting me. My body automatically arched trying to chase his hardness. Relax, wife. We'll have that later. He bent down and kissed my private part. Don't do that. Protest ako. Bigla kasi ako nakaramdam ng hiya. Nakakiliti pero gusto ko. The truth is, I don't want him to stop. Parang wala naman siyang narinig. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya. He licked my... He is expertly playing his tongue on it. Lalo tuloy akong napaungol. Napatakip ako sa bunganga ko. I just realized how loud my moan is. Grabe, what is happening to me? Our room is soundproof, remember? I didn't answer. Feeling ko nangangatog yung tuhod ko. I moan and it escaped again in my mouth when he continues what he is doing. Zach, napahigpit yung hawak ko sa kama. I want to pee, I said while catching my breath but he didn't stop what he's doing. I moaned when I had released my orgasm. Para ako nanghihina. Pumaibabaw siya sa akin. Did you enjoy that, wife? He whispered in my ears. You're hard, I said when I felt his hardness. Very hard. And I wanna own you badly, he whispered. Own me. Upon saying that, he kissed me gently on my lips. While kissing, I felt him spread my legs. He positioned himself without breaking the kiss. His hardness thrust inside my core. Halos bumuon yung kuko sa likuran niya when I felt the pain. Nahuluha ako sa sakit. He stopped thrusting and kissing me. Nag-aangat siya ng mukha. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Who are you? You're not my wife. Who the hell are you? Noon ko lang narinig na nagtaas siya ng boses niya. Para naman akong nahimasmasan dahil sa realisasyon ng maling nagawa ko. God, nagpatangay ako sa tukso. Tell me who are you? I know you're not my wife. Kumabog na malakas yung dibdib ko. Ang tanga mo, Alea. Bakit napunta sa ganito? Damn it. Tell me who are you? Noon ko pa nasabi sa'yo, I am not your wife. Hindi ko na napigilan ang pagluha ng mata ko.
Buti nga at nagawa ko pang magsalita. Then who are you? Nalilisik ang mata niya. Alea. Alea is my name. Damn you, don't fool me. That's my wife's name. Kita ko ang pag-igting ng panga niya. Tumaas ng kamay niya upang sampalin ako. Otomatikong napapikit ako. Umuntong hininga siya. Napamulat at napatingin ako sa kanya nang hindi dumapo ang palad niya sa pisngi ko. Hinugot niya ang kanyang pagkalalaki sa akin. Ginawa mo akong tanga. Mariin ang titig na ipinukol niya sa akin bago siya tumayo. Pinulot niya ang mga damit niya at walang lingon-lingong pumasok sa banyo. I covered myself with a thin blanket. I hugged the soft pillow and silently cried. Ano tong nagawa ko? Ano na lang ang sasabihin ni Lainey? A phone vibrating got my attention. Nang hanapin ko kung saan yung nagmumula, nakita ko ito sa kama. It was vibrating inside my shorts pocket. Nanginginig pa ang kamay ko nang ilabas ko iyon. I received a text message from Ken. Huwag ka na magpapakita sa akin. We're really done. Kahit ano pang sabihin mo o kahit sino pang iharap mo sa akin, hindi na magbabago ang desisyon kong makipaghiwalay sa'yo. I texted him back and then placed my phone on the side table. Muli kong niyakap ang unan. I cried and cried until I felt tired. Ano nga ba ang kinabukasan naghihintay kay Alea ngayong nalaman ni Zach ang buong katotohanan sa pagkatao niya? Paano nga nila haharapin ang buhay pagkatapos ng pagkakataong ito? Yan ang aalamin natin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.